Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Okay, actually, after nung namin, yung last na talakayan namin ni Senator Trillanes, nakiusap ako sa kanya, sabi ko, pwede bang kapag may mga importanteng issues, maimbita ko siya uli? Ayun. Ay ngayon, maraming mga importanteng issues na gusto nating makuha ang reaksyon ni Senator Trillanes. Hindi na ako magpapatagal pa ng kasi malamang mayroon pang mga appointment si Sentry. Unahin ko na muna, Sentry. Ito, nung nakaraang araw, yung kay kasi yung mayroon kang comment kay Secretary of Interior and Local Government John B. Remulla. Ang comment mo, sana si SILG Remulla bawas-bawasan yung mga press con at interviews kasi napakarami niyang trabaho. Yung mga marami siyang dapat hulihin na ngayon at large pa rin. Sinight mo si Bantag, sinight mo si Atong Ang. Kaya sabi mo sana fokusan ni kasi ang daming nawawala na dapat maaresto. Ay ngayon nag-react si SILG Remulla doon. Sabi niya, sana naman makita naman ni Senator Trillanes yung magaganda naming ginagawa. Anong reaction mo dyan, Sentry? Yung sa atin na lang naman po, Attorney Ricky, ito ay constructive criticism. Kasi alam naman natin na mabigat yung mga trabaho na yan, precisely na kailangan mas maraming oras ang madidevote dyan sa paghahanap. At alam nyo, yung PNP, ang tinatawag ko dyan ay rigidly hierarchical institution. So, pagka nagbigay ka ng firm order, ay kadalasan yan ay sinusunod. Dapat kung magbilin siya na in 6 months, pagka hindi nyo nahanap itong mga ito, tanggalin ko kayo sa pwesto. Nako, mabilis yan. Mabilis gumalaw yan. Kasi yun yung nature nung mga opisyal dyan, yung mission accomplishment. Pero pagka walang strictly defined mission, talagang ibig sabihin nun, hindi time-bound. Kaya hindi asikasuhin yan, hindi bibigyan ng priority. Di ba? Constructive criticism lang. Di ba? Kung ilan na to kasi, dami na mga VIP na nawawala, Atong Ang, si Leonardo, Bato, Bantag, o kahit sabihin man ng wala daw warrant si Bato. Kaya hindi niya hinahanap, ay hindi niya inaaresto, pero sabi mismo ng kapatid niya hindi naman ako yung source Di ba yung kapatid niya? Ang nag-announce na meron, hindi dapat bigyan niya naman ng benefit of the doubt na totoo yung sinasabi ng kapatid niya, si Ombudsman Boying Remulla, when he announced meron ng warrant. So, nobody is in a position to confirm that, pero very confident naman si Ombudsman hindi naman nire-retract yun. At in fact, may mga sumunod pa na nag-affirm noon. Dapat, in anticipation of that, meron siyang tinatrack na nila. Iyon po yun. Pero ang maganda din doon, Sentry, nag-commit siya doon sa interview na yon. Nag-commit siya. Public yung commitment niya. At least, dahil sa sinabi mo, nag-commit siya doon. Sabi niya doon sa interview sa kanya. Ito, pag lumabas yung arrest warrant ni Bato, ako mismo, pupunta ako doon, isi-serve ko sa kanya yung warrant.
O yan, at least ano yun hindi niya na maano yun kasi at least mayroon siyang ganung sinabi. O, Pero ang problema kasi doon, attorney, those are, kumaga, talking big lang yun eh. Kasi, ito nga sina Leonardo, sina Bantag, may warrant nga eh. Hindi naman niya nahuhuli. Di ba? Bakit natin ngayon pangahawakan? Kung lumabas yung warrant daw, huhuliin niya. Dapat, supposed to be, tatanungin lang muna niya si Ombudsman, meron ba talagang warrant? Ang sinasabi sa kanya. Kung naniniwala sa kapatid niya, di take his word for it, di hanapin niya at huliin niya. Di ba? So, yun lang naman yun eh. At ang sinasabi ko nga, ang nature ng PNP as an organization, magbigay ka ng mission sa kanila na dapat time-bound, hindi open-ended, no? Na kung kailan na lang nila maano. Yan, sabihin niya doon sa PNP, o si Bantag, matagal na itong nawawala. Bigyan ko kayo ng ilang buwan. Di ba? O sabihin nung mauutusan niya, sir, bigyan mo ako ng 3 months. O sige, pag 3 months, hindi mo nahuli yan, tanggalin kita sa pwesto, Yes, sir. O di, meron ngayong accountable. Ito wala eh. Paano kasi, yun na nga, hindi niya nabibigyan ng mission, hindi niya natututukan kasi nandoon siya sa mga press con, sa mga interview. Di ba? So yun ang naging problema dyan. Constructive criticism po yun. Na ito yung mga advice kung paano mo mahuhuli. Kasi kita mo pinalitan niya na si Secretary Abalos. Na-deliver kahit papaano. Si Kibuloy, silang dalawa ni General Torre. Tapos itong si Alice Guo. Di ba? Yun yung output. Ito, hindi naman kasi kasama sa accomplishments kung yung paramihan ng press con yun ang problema doon. Sa bagay, mukhang na may effect yung constructive na criticism mo, Sentry. Kasi ngayon, uma-action na pupunta, habulin niya na talaga si Saldico. Kailangan makikipag-coordinate na daw siya mismo. Kasi sa Interpol. Kasi nga, una, lagi niyang sinasabi, hindi daw nakakalabas si Saldico doon sa gated community kung saan nagtatago si Saldico. Kaya may depression na daw si Saldico kasi hindi makalabas. Tapos bigla, na-monitor doon sa Sweden. Sa Sweden. Doon kasi kailangan mag-file yung abogado ni Saldico dito sa Supreme Court ng TRO. Siyempre, kailangan yung notaryo. Nagpanotaryo si Saldico, yung tawag doon apostille, doon sa Sweden. Di parang sampal kay sampal kay John Wick yun. Kasi sabi niya, hindi nakakalabas ng gated community sa Portugal. Ay bigla. Alangan namang magsisinungaling yung Swedish notary public na nag-appear sa kanya si Saldico. Kaya ngayon medyo napasubo na naman siya doon. Ang sabi niya Sentry, ito talagang si Saldico. Hindi lang to congressman, hindi lang to businessman, criminal talaga to. Kaya pupunta na daw siya ng Europe, makiki-coordinate na siya sa Swedish authorities at saka sa Interpol, sa Portuguese authorities para talagang maano na itong si Saldico. Alam mo, Tony, yun ang kini-question ko kasi the way he delivers itong mga statements na to, parang siguradong sigurado siya. Parang alam mo yon yung impression, napapalibutan na yung bahay kung saan man nagtatago si Saldico. Wala naman hong tropa doon. Wala hong tropang pinapadala. So, saan niya hinuhugot itong mga statements na ito? 'Di ba? Ano naman hindi naman pwedeng paglulukuhin mo yung publiko ng ganyan-ganyan. Kung talagang wala sa capacity mo, just say so na sinusubukan, gagawin, paraan, hanapin. Pero wag yung parang parang may nakatutok na sa kay Saldico 24/7 hindi siya malulusutan. Kaya pagka ganyang nalulusutan,
ang sama nung dating. O a few months back, kung maalala ninyo, ano yung sinabi niya? Nasa Japan daw si Saldico. O tapos biglang nasa Portugal, na may passport daw ng Portugal. Alam nyo, walang mabe-verify niya yun eh. Simpleng ano lang diplomatic letters lang with the Portuguese embassy o kung sino man. Makukuha nila yung ganong impormasyon. Pero wala naman nung ginagawa, pero nagsasalita sa publiko. Hindi magandang senyales yan kung panloloko yung mga tirada natin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.